Hello mga ka-DIYer. Marami nagtatanong kasi kung paano ko daw ginawa itong aking extension cord para sa EV. Makikita nyo, ito yung charger natin kasi may ground siya. If you could see, may ground siya. And yung regular outlet kasi natin, this is our regular outlet. And makikita nyo, dalawa lang. Dito sa Pilipinas, usually wala tayong ground. Parehong 110 volts lang. So, we need to have yung may ground para gumana itong charger. Pag wala kasing ground ito, hindi siya gagana, magpo-fault siya. So, paano ko ba ginawa yon? These are the things that you will need. You will have to buy an outlet na meron siyang ground, tatluhan bali. So, kung gusto nyo yung tatluhan, okay lang, may apatan. Ito, dalawahan lang. And also, a plug. Yung plug, kahit na wala na itong ground, yung dalawahan lang, pwede na. Kaya lang ito nabili ko kasi I chose this dahil 15 amperes kasi ito. Yung wire, itong Royal cord, nabili ko ito, 2-core number 12. So makikita nyo dalawa siya, 2-core, yun ang ibig sabihin nun, 2-core. Then itong para sa ground, gagamitin natin dito is number 12 din. Then bili kayo ng alligator clip. Nabili ko lang ito sa Dico. Okay? So, pre-assemble ko na kasi ito, no, bago ko ginawa itong video. Kaya, pinapaliwanag ko lang kung ano yung ginawa ko. Ito, yung alligator clip, yung nabili ko to, butas lang ito. Kumuha na lang ako ng tornilyo na may nut. So, I could fix it to this, no? The other end, yung sa outlet, makikita nyo, tatluhan siya. Yung ground na sa gitna. Ito, yung ground. Ito yung dalawa, yung papunta dito. Yan yung dalawang, dito sa Manila, we have two lines, 110 and 110, kaya nagiging 220. Province naman, live and neutral. Ngayon, pwede nyo naman gamitin to, even sa Manila or sa province. Basta importante, meron kayong ground, ito yon. So, you have to connect the ground dito sa gitna. Then, this one goes to this one, sa alligator clip nyo. Which is ito na yung ikakabit nyo sa ground rod or any metal na nakabaon sa soil. So, ganun lang naman yun, kasimple. Ngayon itong wire, number 12 yung na-choose ko na wire. So that mas heavy duty, mas kaya niya yung mas mataas na load. Usually ito is, kung makikita nyo, 1.7 kilowatt ito. Nakalagay nga dito is 10 ampere. So, around 1,700 watts yun ang ibig sabihin nun. Itong number 12, ang capacity nito mga 4,000 watts. So, over ito. Pwede kayong gumamit ng minimum na number 14, which is nasa 2,000 watts yung capacity niya. Pero ito ginamit ko number 12, 4,000 watts capacity. So, heavy duty, mas makapal lang wire. May nabibili yata ito sa Shopee, pero I don't know how thick the wire is. I hope that helps you, no? Yung mga may EV dyan na gustong gamitin itong adapter na maisaksak nila sa bahay. Yun lang yung paraan para magamit ninyo. So may question dito, bakit daw hindi daw pwedeng gamitin ito? Nabibili natin adapter, no? Para maisaksak itong 3-prong. Ikakabit mong ganyan, tapos ikakabit mong ganyan sa ating mga outlet. Gagana o hindi? Hindi siya gagana. Kasi, usually, yung outlet natin sa bahay, wala siyang ground. So, you need to have yung ground nga, ito, yung ground na nakakonect siya sa ground rod para gumana ito. Or else, hindi siya gagana kasi walang connection yung ground port, walang connection. So, that's it. I hope natulungan ko yung iba or may matulungan itong video ko para magamit ninyo yung EV charger ninyo sa bahay. Okay? So, see you!